Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa panibagong buhay at lakas na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Every gising is a blessing. Every gising is a thanksgiving to God. And every gising is rejoicing, celebrating the goodness of God. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning po muli sa ating lahat. Pagbati ho sa amin mula dito sa Ambassadors for Christ Church International. At nawa, papunta po sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, kung saan po kayo naroon ngayon. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo, ang kagalingan sa lahat ng karamdaman ay sumasa inyo, ang probisyon sa lahat ng pangailangan ay sumainyo, ang kapayapaan at kagalakan buhat sa Panginoon ay sumainyo, at ang lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos ay sumainyo nawang lahat, ang pag-asa, ang kapayapaan na magbibigay sa ating lahat ng panibagong sigla sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay sumaati nawang lahat. I just sense in my spirit that some of you are praying for your provision, some of you are praying for deliverance from all the, all needs that you have. I just pray, I just sense in my spirit, let us just come to the Lord in prayer and pray for it right now. Father, in the name of Jesus, those who are in need right now, those who are asking from you, Lord, we know that you said in your word that nothing is too difficult for you and nothing is impossible for you. Father God, I pray right now in the name of Jesus, those who are praying for a job, I pray that they will find a job that will going to provide all their needs. Those who are sick, we decree healing in the name of Jesus. Those who are losing hope, I pray, Father God, that they will find their hope in you. For you said in your word, those who hope in God and put their confidence in God will never be put to shame. God will do something great and powerful in your life today. May gagawin ng Diyos sa buhay mo sa araw na ito. Receive it now in the name of Jesus. And God, Holy Spirit, from the beginning till the end of our feasting, studying your word, I pray that you will build our spirit strong so that we will be able to stand against all odds of life. We thank you and we bless you. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Again, good morning. Good morning sa ating lahat. Sa mga nasa ibang bansa, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan kung paano po kami iniingatan ng Diyos dito sa Pilipinas. Nawa kayo rin ay pakaingatan dyan ng Panginoon. Okay? Dalangin ko na ang iyong pamilya, ang inyong kalusugan ay patuloy po na mananagana. Before we continue with our study, I would like to share something, na pwede nating pag-isipan, pwede nating paglaanan ng ating panahon para po ang ating pamumuhay po ay mayroon direksyon. Let's talk about direction in life. Marami po mga tao, kahit mga mananampalataya, ang direksyon ng kanilang buhay ay patungo ho lamang sa mga bagay sa sanlibutan ito. Magkaroon ng sariling tahanan, magkaroon ng sariling sasakyan, magkaroon ng mga material na pangailangan sa buhay na ito. Hindi po yan masama, mga kapatid. Pero pag yan lang ho ang dahilan, at doon po naka-align ang ating buhay patungo sa mga bagay sa libutan ito, kung paano tayo magkakaroon, you are heading towards temporary things. And always bear in mind, lahat ng temporary things, nagbibigay lang ng temporary satisfaction and temporary pleasure. Nagkakaunawaan po tayo. So bilang mga mananampalataya, let us raise the standard. Because there are eternal things. And these are the things of God. Nagkakaunawaan ho tayo. Panahon ho para i-check natin kung saan ba natin ibinasi ang takbo ng buhay natin sa araw-araw. Because if we miss the point of living our lives
aligning our lives towards eternal purposes, which are the things of God, our lives in the hands of God, our future in the hands of God, namimiss natin ang point. Naunawaan niyo, mga kapatid. Kasi most of us, nabubuhay tayo ayon lang sa ating pamumuhay sa mundong ito. What satisfy your life? Kasi marami ho ako napapansin, pag sila po'y walang pera, parang ang mundo'y gumuho na. Pag sila ho ay hindi narating ang kanilang gusto at mga pangarap sa buhay, parang gumuho ng mundo. Yun po ba talaga ang dahilan? Ang mga bagay sa libutan, ang kayamanan sa libutan? Sinabi ho ng Panginoong Jesucristo sa kanyang salita, if I'm not mistaken, in Mark 8:35, ano ang pakinabang ng isang tao kung mapasa kanya man ang buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? I want you to understand this. Himayin natin to. In the eyes of God, the things of this world, kahit na ano, bahay, lupa, sabihin nyo na, basta lahat ng bagay patungkol sa mundo pertaining to the world, are nothing before God. Ang kondisyon nga ng Diyos ganito mapasa iyo man ang buong sanlibutan. Buong sanlibutan ha, hindi lamang kung mga taga Laguna ho kayo, hindi lamang buong Laguna, kundi buong mundo. Buong mundo. What profit a man if he gains the whole world? See? But loses his own soul. I want you to understand what is important in the eyes of God. What is important in the eyes of God is your soul, not the world and not the things of this world. Kung maunawaan natin ito lahat, we will align our lives doon sa gusto ng Diyos at sa mahalaga sa Diyos. Bakit? Watch me now. Because He is our Creator. Siya ang ating manilikha at alam niya kung ano talaga ang makapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan, tunay na satisfaction para ma-enjoy natin ang ating pansamantalang buhay dito sa lupa. But because of lack of knowledge, marami ho sa mga tao na nabubuhay sa mundo, nakabase ngayon ang kanilang kaligayahan, ang kanilang kagalakan, ang kanilang katagumpayan sa mga bagay sa libutan, which is temporary. Lahat sa mundo, temporary. Watch me now, lahat sa mundo, temporary. I hope and I know that you will agree with me. Kagandahan, kagwapuhan, temporary. Look at your picture 20 years ago. Kinagigiliwan ka. Mga artista, kinagigiliwan. Minsan may pinakita sa akin yung asawa ko. Grabe pala, ayoko na sabihin yung pangalan ng artista, no? Babae. Ang kanyang mga role noon, talagang malabirhen. Talagang siya yung birhen talaga doon sa ano. Talagang, ganda talaga ng mukha Pero ngayon, nung mag-senior citizen na, ang mga role hindi na birhen Mga pang-horror na Bakit? Wala na yung ganda, lumipas. Ano pa? Kasikatan? Abay, lalo na. Temporary ang kasikatan. Sikat ka ngayon, laos ka na sa mga ilang panahon, susunod na panahon. Kayamanan, nauubos yan. Lalo na pag nagkakaedad at nagkakasakit, mas malaki ng gastos. Nakita nyo, everything in this world are all temporary. Kagalakan, temporary lang. Pag sa mundo, kaya nga, you need to understand saan nakaugat at saan nakaalay ng iyong buhay. Ano ang dahilan ba't ka nabubuhay? Kasi kung ang dahilan, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15, kung ang ating pamumuhay dito sa lupa, o pamumuhay natin, ang pagsunod natin kay Kristo, ay ang pag-asa natin ay dito lamang sa buhay na ito, tayong pinakakawawa. Alam niyo bakit? Kasi ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, ay ang mga bagay sa libutan. Ikaw at ako na mayroong pananampalataya sa Diyos, dapat mas mataas ang standard natin. Hindi dapat sanlibutan kasi ang sanlibutan, ang lahat ng bagay sa sanlibutan, bonus lang, and all these things shall be added unto you. Hindi natin dapat ito pinagsusumakitan, bagkus ang pinagsumakitan natin, pagharian tayo ng Diyos, the kingdom of God and His righteousness. See,
Even if you are professing that you're a Christian, pero pag ang takbo ng buhay mo, ang layunin ng buhay mo, ay mga temporaryong bagay, you are losing and missing the point. Because believers of the living God, Christians, Bible-based, Christ-centered Christians, they live in a higher standard or highest standard. Mahalaga sa Diyos yung ating kaluluwa. At alam natin, para yung kaluluwa natin ay mapangalagaan natin, kailangan natin ang salita ng Diyos, matibay na relasyon sa Diyos, explicit na pagsunod sa Diyos. At hindi po yung sanlibutan. Alam niyo, tingnan niyo to maari ngayon nyo lang ito maririnig. What profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Watch me now. Ang kaluluwa mo at kaluluwa ko, mas mahal kaysa halaga ng buong mundo. Kasi sabi ng Panginoon, anong pakinabang kung mapasa kanyang buong sanlibutan, buong mundo? Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. God is willing to give you the whole world. Nakita niyo ho? Buong mundong kayamanan. Baka kayamanan lang ng Laguna, hindi mo nakakayanin sa dami. Kayamanan lang ng lugar mo. Ito buong mundo. Pero pinakita ng Diyos, mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa halaga ng buong mundo. Siguro naman yan ngayon ang mag-i-ignite ng espiritu mo ngayon na lalong magpasalamat talaga sa Diyos. Bakit? Pinili ka, niligtas ka niya. At kung iyong titinan ngayon, kaya nga kita mo pag nabubuhay ka sa temporary, ang mas mahalaga sa iyo, mga bagay sa libutan, hindi mo na mamalayan, yung kaluluwa mo na ikompromiso mo na. Di ka na nagiging tapat sa Diyos, hindi ka na sumusunod sa Diyos, you're losing your ground. Malinaw? Kasi pag nabubuhay ka na sa sanlibutan, lahat na lang ang gusto mo sa sanlibutan, hindi mo na mamalaya, nasisira ang buhay mo. Lalo na ang relasyon mo sa Diyos. That is why today, I am knocking at the door of your heart. God, the Holy Spirit, is knocking at the door of your heart, bringing you back to your feet. What ground are you standing? Is it a solid ground or a shaky ground? And the solid ground is none other than the Word of God, because heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Buksan mo ngayong kaisipan, puso't kaluluwa, espiritu ngayong umaga, kapatid. Mas mahal ang buhay mo, ang kaluluwa mo, kaysa halaga ng buong mundo. What profit a man if he gains the whole world, but loses his own soul? Ganun ka kahalaga. Ganun na ang kahalaga. Kaso, yung ating kakulangan ng kaalaman, in short, kamangmangan, lack of knowledge, yan ang nagdala sa mga tao sa kapahamakan. Kaya makita mo yung iba, gumagawa na ng krimen, makuha lamang ang mga bagay sa libutan. At the end of the day, namamatay rin. See, all the things that are temporary, will always lead a person to misery. Ulitin ko Things that are temporary will always lead a person to misery. Bahay mo, maganda. Katatapos pa lang, ganda ng pintura, maayos. 10 years, wala na yan. Luluma yan. Because temporary nga Ang challenge na Lord sa ating ngayong umaga, mga kapatid, let us invest. Let us align. Let us live our lives to the eternal things. At sino lang ang eternal? Isa lang, Diyos. Mga bagay patungkol sa Diyos, katulad nitong pangangaral ng salita ng Diyos, pagkikinig sa salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, pagsamba sa Espiritu ng Diyos, everything must be godly. Kung itong mensahe lang na ito narinig ng buong mundo at ng buong Pilipinas, magbabago buhay mga Pilipino Even yung mga politiko, kung marinig itong mensahe na ito, ang sa kanila, kahit pumatay, kahit na masagasa yung iba, kahit na masira ang relasyon sa pamilya, basta manalo at pagkaroon ng kapangyarihan, that is really foolishness. Maraming pamilya nasira dahil sa pangarap na makasarili. And only to find out, sinira mo ang pamilya mo, nakuha mo yung pangarap mo, na temporary lang naman, mapapalitan ka, mamamatay ka rin. See, sana mga kapatid na unawaan nyo ang ibig ipaabot ng Diyos sa inyo sa umagang ito.
sickness is just temporary. Your problems na sinasabi mong hindi ko na kaya, hirap na ako, lagi mong tandaan, lahat ng problema kung sa mundo lang, temporary lang yan. You will overcome. Ngayon, kung hindi mo ma-overcome hanggang sa dulo ng iyong huling hininga, temporary pa rin ang tawag dyan. Bakit? The moment you die, lahat naman mamamatay, gigising ka dahil na kay Kristo ka, ang pinapahalagan mo, eternal things, the things of God. Anong kasunod? Mabubuhay ka muli. At doon sa kabilang buhay, sa langit, kasama mo ang Diyos, wala nang karamdaman, wala nang pag-iyak, wala nang kahirapan, wala nang pandemic. See? That is why the Lord is really pushing. He is really imparting to you today. Sana ka-align ang buhay mo. Anong dahilan? Bakit ka nag-i-exist hanggang ngayon? Para magkaroon ng mga bagay sa libutan? Para magkamal ng maraming kayamanan? Lahat ng galing sa libutan, temporary lang. I am introducing to you today, align your life to the eternal. Eternal things. And eternal things can only be found in God. Magwakas man ang buhay natin sa libutan, lilipat tayo sa kabilang buhay na walang hanggan. At doon, tapos na ang lahat ng kahirapan, tapos na lahat ng karamdaman, tapos na ang lahat ng kapighatian. We shall be with the Lord forever. Yan ang ating hinahabol. At isang napatunayan ko, ang isang tao na nabubuhay for the sake of eternity, for the sake of the things of God, nakita kong kaibahan. Kahit sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pagsubok, mayroon siyang malalim na kagalakan, kapayapaan, katatagan sa kanyang kalooban. Why? Because eternity can never be defeated by temporary things. People who are living for eternity can never be affected by the temporary. Nakita niyo ang kaibahan? But if you are living in the temporary things, ang iyong pag-asa na sa mga temporary na mga bagay, temporary lahat sa mundo. Expect misery, expect frustration. Yan ho ang dalan ng mga temporaryong bagay. I hope and pray na naunawaan niyo ito. Because if you miss this truth, wala pa pakialam kung Kristiyano ka, kapatid. Pastor ka man, bishop o anumang ranggo mo, pag ang buhay mo nakatuon sa mga temporary, prepare yourself to combat against misery, to combat against frustrations. Yan ang nangyayari. But if you are living for eternity, mawala man yung temporary, okay lang sa'yo. Bakit? Hindi naman siyang dahilan ng existence mo. Ang dahilan ng existence mo, Diyos. Ang Diyos permanente, hindi nagbabago. Pag umibig ang Diyos, walang kondisyon. Pag ang Diyos nagpatawad, hindi na binibilang yung kasalanan mo. Nakita niyo ho? Only God is permanent and only God is unchanging. Aside from God, lahat nagbabago. Di ba na sinasabi? Meron isang kanta, there is always a constant. Isa lang ang constant sa buhay. Isa lang ang constant sa mundo. Ano? Change. Tawag dyan, constant change. Isa lang ang constant. Ang nagpapatuloy, pagbabago. Tingnan mo, pati sa inyong kapaligiran, pati sa itsura, pati sa tahanan, sa lahat ng aspeto sa mundong ito, palagi nagbabago. Dati ang telepono natin, di pindot pa ng ganun. Ngayon, nakita nyo? At habang yung mga gadget pag nagbabago, bakit? Kasi nga, ang isang temporary na kalalagayan ay walang satisfaction, wala siyang kasapatan. That is why the Lord is urging us today, huwag kayong mabuhay sa temporary, kasi kung sa temporary kayo mabubuhay, magiging unsatisfied kayo. Pagka temporary kayo nabubuhay, maghahanap kayo ng maghahanap, kasi dyan naka-align ang buhay mo. I-align mo sa Diyos. Bakit? Because pag sa Lord ka naka-align, nabuhay ka patungkol sa Diyos, sa mga bagay sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, ang Diyos ay higit sa sapat. Kaya ang mga tao na nabubuhay patungkol sa Diyos at ang kanilang buhay naka-align sa Diyos, these are satisfied people. Mayroon mang dumating o wala na tawag nila blessing. Ang tawag ko dyan sa
sa eternity, sa pagiging tunay na mananampalataya sa Diyos, ang mga bagay sa mundo, surplus lang yan. Ang mga bagay sa mundo, kumbaga sa Bisaya, pakapin. Ang mga bagay sa mundo, mga pasobra lang yan, bonus lang. But sad to say, because of lack of knowledge, mas pinaghirapan ng maraming tao, maging mga mananampalataya, ang mga bonus, ang mga pasobra. Ang palagi kong sinasabi, mas tinatapon ng iba, yung iba, tinapon ng ginto, dumampot ng bato. Ang ginto ho, tumingin kayo, read my lips, ang ginto, yan ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos, mga bagay patungkol sa Diyos, pag-aaral patungkol sa Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kayo talaga, natutuwa talaga ako sa inyo. Kung natutuwa ko, mas natutuwa si Lord. Ang tsatsaga niyong makinig ng salita ng Diyos, dumadampot kayo ng ginto. At yung mga hindi nakikinig salita ng Diyos, binabaliwala ang salita ng Diyos, tinapon ng ginto, School of Church Builder live streaming, araw-araw, mga discipleship training, morning prayer, Sunday worship, Sunday celebration, hindi pinakinggan, itinapon ng ginto, kumuha ng bato, pinukpok sa kanilang ulo. Yan ang picture ng mga walang pakialam sa salita ng Diyos at sa mga bagay sa mundo. Mas naglaan sa temporary na nagdadala sa misery, nagdadala sa frustration, nagdadala sa defeat. Lahat ng sa mundo. Yan ang dala. Misery, defeat, frustration. Kaya pansinin nyo, yung mga mananampalataya na walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, walang pagpapahalaga sa mga bagay patungkol sa Diyos, miserable buhay. At kayo na mga masisipag palagi, nakasubaybay palagi, nakikinig palagi, nabibuild palagi, natatransform palagi ng salita ng Diyos, I declare, lift up your hands, I decree, not declaration but decree for execution na ho ito, you will become a champion in all aspects of your life and you will never be defeated because you are standing you are standing in an unshakable ground. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. I decree that the heavens will open for you. I decree that the blessings that you need, more than what you need, will be given to you by God, and the Lord will bless you more than what you've expected. Receive it now in the name of Jesus, because you align and you live your life for eternity and for God's sake. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Oh, blessed be the name of the Lord. Learn to live for God's cause and God's sake. Ano pang asahan natin sa mundong ito? You know, this pandemic, God is showing us. God is showing us. Sa mga mananampalataya, kung matalas ho kayo, naintindihan nyo na, wala ka na hong maasahan sa mundong ito. Kahit mga mayayaman na problema, bakit? Ang dami nilang pera, nahirapan silang gastusin, ang hirap lumabas. Mayroong virus. Nakita niyo ho? Ngayon, nagpantay ho. Mahirap mayaman, lahat naka-lockdown. Yung mayaman, medyo makakapagpa-deliver pa, pero iba pa rin ho eh. Yung nakalabas ka, malaya ka ng mga kilos, iba pa rin ho. Nakita nyo? So yung temporary ngayon, nakita nyo, pag temporary, napipigilan eh. Naintindihan? Pero tingnan nyo tayo sa eternity. Ang sabi ng demonyo, isara ko pati simbahan para manghina mga Kristiyano. Baliktad ang nangyari. Yung simbahan, nangyayari, sinara niya ang simbahan, ano nangyari? Bawat tahanan, naging simbahan. Malinaw. Sinara niya mga kapilya, ano nangyari? Bawat pamilya, naging kapilya. Kasi nga, pag eternity, watch me now, eternity, things, eternal things, especially the things of God, are unstoppable. Temporal things on earth are stoppable. Anong mangyayari? Kahit nasan damakmak ang pera mo, di ka makabiyahe. Bakit? Bago ka magbiyahe, isoswab ka muna. Ang daming protocols. Bakit? Kasi temporary. Nagkaintindihan na tayo.
Sana ito nagbigay ng liwanag, lalo na ho sa mga nagpapabaya. Hindi kayo interesado makinig ng salita ng Diyos. Lahat ng salita ng Diyos na hindi mo pinakinggan, lahat ng salita ng Diyos na binabaliwala mo, yan ang gagamitin ng Diyos panghatol sa iyo pagharap mo sa Kanya. At huwag mong ipagmalaki, Kristiyano ka. Because walang pakialam ang Diyos kung Kristiyano ka o hindi. Hahatol siya ayon sa nalalaman mo. Baka talunin ka pa ng mga hindi mananampalataya. Kasi sila, given talaga, wala silang alam. Mas mataas ang hatol sa mananampalataya kasi alam mo na dapat ka makinig ng salita ng Diyos pero hindi mo pinaprioritize. Bagkus naging makamundo ka. Mananampalatayang makamundo. Living your life in the temporary. Now, I'll show you scripture. How are you going to behave habang nandito ka sa mundo bilang mananampalataya? Let me show you scripture. Sulat nyo kung gusto nyo. 1 Peter chapter 2, verse 11. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Ano lang tayo rito sa lupa? Foreigner. Nakita na kayo ng mga Amerikano, matatangkad, matatangos ang ilong, naglalakad dito sa ating bansa. Anong tawag natin sa kanila? Foreigner. Ibig sabihin, hindi sila taga rito. Dayuhan lang. Ganon din tayo. Sa mundong ito, foreigner lang tayo, dayuhan lang. At ang isang dayuhan, hindi pwedeng magmamay-ari ng mga establishmento o mga lupain sa kanyang lugar na pinupuntahan, na kanyang binibisita lang. Nagkakaintindihan tayo. Kaya yung iba nagkakaroon ng property dito sa ating bansa, kailangan nila mag-asawa ng Pilipina or Pilipino. Nagkakaintindihan na tayo. Ganon din sa atin. Kaya tinawag kong temporary itong mundo. Bakit? Kasi hindi ito ang ating tunay na tahanan. Tayo'y bakasyonista lang dito. Nagkakaintindihan. Di ba? Pag ikaw nagbabakasyon, inaayos mo yung mga itinerary mo para ano? Para mapuntahan mo yung mga tourist spots ng lugar na pinupuntahan mo, na binibisita mo, na dinadayo mo. O, pag hindi nyo ito maintindihan, hindi kasi kayo nakikinig, o yung iba na nakikinig, di masayang-masaya kayo ngayon na nalaman nyo, lahat ng pangyayari sa buhay mo, temporary lang yan. Anong ibig kong sabihin? Kasi dayo ka lang rito. Anong gagawin mo habang nandito ka sa lupa? Huwag kang magpakagumon at huwag kang magpapaka-apekto at maging attached masyado sa mga bagay sa libutan, sa trabaho mo, sa pera mo, sa kayamanan mo, kung mayroon ka man. Kasi lahat ng yan temporary, dayo ka lang rito. I-enjoy mo ang bakasyon mo. Bakit? May duration ang visa mo. Yung iba 80 years, yung iba 75, yung iba 60, yung iba 30. Depende sa visa mo. At ang Diyos, pagka oras na ng visa mo, na kailangan mo nang bumalik, kahit na mag-vitamins ka pa, mag-exercise ka pa, pag oras na ng iyong pag-uwi, papauwiin ka ng Diyos anytime. You are just foreigners. We are just foreigners here. Temporary ito lahat. Kaya kung mayroong mga tao na naggugulo sa buhay mo, patawarin mo na lang para ma-enjoy mong bakasyon mo. Kung mayroong mga tao na naninira sa iyo at alam mo naman na wala kang kasalanan, patawarin mo na lang. Kasi para ma-enjoy mo ang bakasyon mo rito. Pag may pagkakataon, kumain ng masarap, kumain kayo ng masarap. Bakit? Pansamantala lang buhay rito. Pag may pagkakataon na magkasama-sama kayo ngayong pamilya, dahil sa nagka-lockdown tayo, mas mainam, mag-usap-usap kayo mga magpapamilya, magpatawaran kayo sa bawat isa kung mayroon nasaktan, magtulungan kayo sa bawat isa, pahayag din yung pagmamahal nyo sa inyong pamilya. Bakit? Temporary lang ang buhay. This is part of our vacation. Nagkakaunawaan pa tayo. Tayo mga mananampalataya na nakikinig kayo sa akin ngayon, kayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Kung naging Kristiyano ka rin lang naman, gawin mo na ang pinaka-the best. Maging Kristiyano ka na pinagpala ng Panginoon. Maging Kristiyano ka na na tapat sa Diyos. Kung maging Kristiyano ka rin lang naman, be the best Christian in the whole world. Nagkakaunawaan po tayo, mga kapatid. Napakahalaga ho nitong pinag-aaralan natin. I am just a foreigner here. One day, nakikita niyo si Pastor Wilson ngayon. Isang araw, hindi niyo na siya makikita. Ganon talaga ang buhay. Marami na hong mga lingkod ng Diyos na nauna sa atin.
They were used by God powerfully and mightily in their ministry. Di ba napakasarap? Bago natin lisanin ang buhay natin sa mundong ito, bago mag-expired yung visa natin, at tayo na tatawagin ng Diyos, kasi ang tunay nating bayan ay langit. Tayo ay mga mamamayan ng kalangitan. At gusto ko maintindihan mo ito bago ako magpatuloy sa topic ko ngayong umaga. You are a citizen of heaven. And heaven is very much concerned with its citizen. And the God of heaven will not allow His citizens to suffer. He will use all His influence just to protect, to provide, to cover, to give all their needs. Ganyang kaganda at kasarap maging citizen of heaven. Paano maging citizen of heaven? Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon at pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo. At magiging citizen of heaven ka. At pag citizen of heaven ka, kailanman hindi ka ng Diyos pababayaan sa langit. At kung anong kailangan, ibibigay ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga citizens, sila ang refleksyon kung anong klaseng hari meron tayo. At kung tayo'y pinagpapala sa gitna ng pandemyang ito, mamamangha ang mga tao, sasabihin nila, sarap pala talaga maging Kristiyano. Bakit? Hindi pinapabayaan ng Diyos, pinagpapala ng Diyos sa gitna ng crisis. Yan ang pwesto natin. Kaya, citizens of heaven, are you there? Say amen! Say amen! If you are a citizen of heaven, your economy is not the economy of the Philippines, but your economy is the economy of heaven. And in the economy of heaven, there is no such thing as crisis. There is only abundance. And the one who will rescue you, the one who will heal you, the one who will provide for you, the one who will protect you from this virus na kung ano man to, wala akong pakialam kung sino siya at ano siya, is the God of heaven where we belong. We are citizens of heaven. Pag sinasabing citizen ka ng langit, di ba yung mga Amerikano, tatanungin mo sila. Yung mga foreigner, tanungin mo, how long will you stay here in our country? Ano sabihin niya? Well, my visa tells me that I will only stay here 8 months. Di siya pwede mag-overstay kasi yan lang ang visa niya. Pagdating ng 8 months, hindi mo na siya makikita. Babalik na kasi siya sa kanyang bansa. Naintindihan? Tayo rin, temporary lang sa lupa. Wala pa ako nakitang tao na umugat sa lupa. Dito sa mundo, lahat namamatay. Pag namatay na, wag na kayong magtanong, expired na ang visa niya. Ibig sabihin, yun na ang oras ng kanyang pag-uwi. Nagkakaunawaan tayo. Enjoy your vacation here. Sabi ko sa inyo, magulo ang mundo kasi lahat temporary. Ang tao, sanay kasi siya na gusto niya permanente. Bakit ba ang tao naghahanap ng permanente? Alam niyo bakit? Kasi nilikha siya kawangis at kalarawan ng Diyos. Ang Diyos kasi permanente, hindi nagbabago. Naunawaan niyo na. Kaya tayong mga tao, nagdi-desire din tayo ng permanente. Kaso, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka pwedeng makakaasa ng permanente sa lupa. Kasi sa lupa, temporary itong ating kinalalagyan. Kaya ang Diyos nagpapakilala sa atin sa araw na to, habang nandito tayo sa temporary na lupa, pwede nating maranasan ang permanenteng Diyos. That's the point ngayong umaga. Kaso, pagka hindi mo nga alam itong katotohanan ito, ibabase mo ang iyong buhay sa temporary and then nag-expect ka na magiging permanent. You are dreaming. Daydreaming ang tawag dyan. Nananaginip kang gising. Kasi never na magiging permanent ang temporary. Kaya ang Diyos nagpapakilala sa atin, binuksan tayo ngayong umaga, kasi kahit nandito tayo sa temporaryong mundo, pwede nating maranasan ang permanenteng Diyos. Malinaw na mga mananampalataya, napaka-bless nyo today. Share this video, share this message to lalo na sa mga kapwa Kristiyano ninyo na nabubuhay pa rin sa temporary. Foreigner ka lang dito.
all your sufferings, all your lack, kakulangan, all the sickness, everything na nangyayari dito, temporary lang ho ito. We have a country, we have a place whose architect and builder is God. Lilisan po tayo rito. Dalangin ko, bago tayo lumisan dito sa mundong ito, mag-iwan tayo ng isang napakagandang alaala na tuwing maalala ng mga taong iniwanan natin, wala silang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yan ang isang tunay na mananampalataya ni Kristo na nabubuhay ayon sa pagmamahal at pagsunod sa Diyos. I hope everything is clear. Foreigners, okay? Dayuhan ka lang. Kaya nga, enjoy. Broken relationships, i-fix nyo na. Bakit? Para ma-enjoy mo ang bakasyon mo. Ang hirap po, na nagbabakasyon ka tapos stress ka, di mo ma-enjoy ang mga magagandang view. Kaya nga, di ba, tuwing gising natin sa umaga, pag binabati ko po kayo, nasabi ko, every gising is a blessing, every gising is a thanksgiving, every gising is a rejoicing and celebrating. What? The goodness of God. Why? Because every day na binigay sa atin ng Diyos is a perfect day. Because the one who made this day is a perfect God. That's the point. Pag ang buhay mo naka-align sa Diyos, mararanasan mo ang perpektong araw. Wala, again, nasa mundo ka imperfect, pero dahil sa mundong ito, kasama mo ang Diyos, nabuhay ka para sa Diyos, mararanasan mo ang perfection. Even you are living in an imperfect world. I hope and pray and I believe in my spirit, nakarating na ho sa iyo. You are just a foreigner. May bahay ka, enjoy mo bahay mo. May pagkain kayo sa pagkainan, enjoy mo. Bakit? Kasi pansamantala lang lahat yan. Mayroon kang mahal sa buhay, sa mga mag-asawa, magmahalan kayo, huwag kayo maging pamilyar sa isa't isa. Paranas yung pagmamahal na talagang gusto nyong ibigay. Yung pagmamahal mo sa Diyos, ganun din ang pagmamahal mo sa asawa mo, paranas mo sa Kanya. Para ano? Kasi nga temporary lang eh. Nagkakaintindihan tayo? Yung mga anak natin, gabayan nating mabuti. Yung mga anak naman, mahalin nyo yung mga magulang. Bakit temporary lang lahat eh? This message will lead you doon sa pagbibigay ng importansya. Sa mga dapat bigyan ng importansya. Nagkakaunawan tayo? Nagiging mas focus ka na ngayon sa pamumuhay mo kung nabubuhay ka para sa Diyos. Itong pandemic na ito na tumatakbo na ho ng siguro 20 months. Nakita ko, kitang-kita ng dalawang mata ko, ang mga tao na nabubuhay para sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos, malalim sa salita ng Diyos. Never silang pinagkulang ng Diyos at never silang nakaranas ng kahirapan. Bakit? Because they were able to access the blessings of God. They were able to access the resources of heaven because they are responsible and good citizens of the kingdom. They are not living for the temporary. They are living for eternity. And eternity does not start when the moment you die. Eternity, mararanasan mo, pwede siya mag-start habang nandito ka sa temporary. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng past, present, at future. Di ang Diyos naghihintay sa future. Kasama mo na ang Diyos ngayon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Tanim mo sa isipan mo, kapatid, foreigner ka lang dito. Dayuhan ka lang. Okay? So let's study about the 7 things na ating ipagpasalamat sa Panginoon. So tapos na po tayo doon sa first nating papasalamatan is God the Father. Okay? Thank God the Father for loving us unconditionally. Purihin ang Panginoon. I cannot avoid and help myself to give thanks to God. Pag naalala ko kung paano niya ibinigay ang Panginoong Hesukristo ang kanyang bugtong na anak. Si Shea, nandiyan ba? Okay, tsaka si Jeff, mayroon kayong isang anak. Imagine nyo, mahal na mahal nyo ang inyong anak. Pagkatapos,
Kukunin, halimbawa, ano yun siya, kumbaga, siya yung gagawing sacrifice. Example lang Hindi, alam ko, si Jeff, hindi papayag yan. Si Shea, hindi papayag yan. Tapos, ang kondisyon, para yung mga rebelde, bumaba at mag-ano sila, sumuko sila sa gobyerno, sacrifice yung anak mo. Hindi ka papayag eh. Pero ang Panginoong Kristo, ang God the Father, iba. Ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak, pahirapan ng kanyang bugtong na anak na sobrang mahal niya, beloved nga eh. This is my beloved son. Alam niyo, ang beloved sa Panginoon, iba sa beloved sa tao. Kasi ang tao, pag nagsabing, He is my beloved, siya yung mahal ko, may pag-iimbot pa yan eh. Ang Diyos iba. Pag sinasabing, pag ang beloved sa context ng Diyos, napakalalim ho niyan. Kaya nga nasabi ni Kristo, di ba, John 10:30, I and the Father are one. They are united, they are one. God, the Father is in Christ, Christ is in the Father. Ganong katindi yung kanilang intimacy. But for your sake and my sake, na walang ibang ginagawa kundi puro kasalanan, katigasan ng ulo, karebeldehan, nagawa pa rin ng God the Father na ibigay ang kanyang bugtong na anak. Mangmang na lang ang tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Isa na lang tao na napaka-irresponsable pag hindi nagpapasalamat siya sa Diyos Ama. But again, because of lack of knowledge, maraming taong ganyan. Puro makamundo lang. Let's thank God the Father. Ang tawag sa pag-ibig na kanyang ginawa, kaya nga sabi, for God so loved the world, that He gave His one, His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya tayong mga nangaligtas na tumanggap sa Panginoong Kristo, kulang ho ang salitang pasasalamat. Pastor Abet, kung mayroon ka pang makitang salita, higit sa pasasalamat, pakishare na lang. Okay? Kasi ang salitang pasasalamat ay sobrang kulang kung atin itong iaalay sa ating amang Diyos na nasa langit. Pangalawa, we thank God for our Lord and Savior Jesus Christ. We should be the one to die, but He took our place. Grabe itong Panginoong Kristo natin. Tuwing naiisip ko yan, nahihiyaho ako. Sana maraming Kristiyano, nahihiyaho tayong gumawa uli ng kasalanan. Bakit maraming Kristiyano medyo makapal? Okay? Yung face. Na gumawa pa rin ng kasalanan. Alam niyo bakit kayang gawin? Bakit nasisikmura na maraming Kristiyano na bumalik sa kasalanan? Kasi di nila naintindihan kung anong klaseng pinambayad ng Panginoong Kristo. You and me, supposed to be nailed on the cross and supposed to be thrown in the lake of fire which is called hell. But He took our place. Tayo na dapat mamatay sa krus, pahirapan, latiguhin, dapat tayo talagang tinadyakan. Kinuha niya yung ating pwesto. Alam nyo, pag ganun ka mag-isip at naintindihan mo kung gaano kalalim at kasidhi yung binayarang sakripisyo ng Panginoon sa atin, mahihiya kang gumawa ng kasalanan. I've studied it. Why people can easily hurt God. Why people can easily rebel against God. Alam niyo kung ano? Mangmang pagdating sa katotohanan. Di nila alam na sila'y pabulusok na sa impyerno. Inisnatch sila ng Diyos at binigyan ng slot at pagkakataon na makapamuhay sa mundong ito bilang ligtas at mayroon ng inihandang kalangitan ang Diyos sa atin. Bakit ganong kabilis gumawa ng kasalanan ng mga tao? Kulang sa kaalaman na ako po'y nakikiusap muli. Please share this message to others, especially sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo na nagpo-profess na pagiging Kristiyano, pero alam nyo, di nila ito naunawaan. Ano pa? He chose us to make our lives fruitful. Wala na nga tayong ginawang matino, puro na nga tayo kapagsuway, karebeldehan sa Diyos, kakasalanan, pinili pa rin tayo. Alam niyo ba na almost 8 billion, if I'm not mistaken, nasa 8 billion ng tao? Ganong karami. Out of 8 billion, isa ka tsaka ako sa pinili ng Panginoong Kristo. Tingnan niyo mga kapatid, hindi pa rin tayo magpapasalamat sa Kanya? Alam niyo, pagka hindi niyo maunawaan ito, nagpapasalamat ka pero napakababaw. Pero pag ganito kalalim ang natuklasan mong katotohanan,
kakapusin ka sa salitang pasasalamat. Baka kulang ang buong araw para mamutawi sa bibig mo ang thank you Lord, salamat Lord, dagang salamat Ginoo. O anuman ang dialect mo, kukulangin ka eh. Ganun katindi ha. Pinili ka at saka pinili ako para bigyan ng buhay na walang hanggan at gawing mabunga ang ating buhay. Ano pa? He intercedes for us. Siya ang ating prayer warrior. Mga kapatid. Di ba pag mayroon ka pangailangan, anong sinasabi mo? Marami ho sa akin tumatawag, Pastor Wilson, pakipag-pray po ako. Today, hindi ko po yan pinagbabawal sa inyo. Pwede pa rin po. Pero today, the revelation had been released to us today. You have a great, powerful, wonderful, awesome, lahat na pinaka-the best na mga word na pwedeng i-describe mo sa Panginoon. He is your prayer warrior. Nadine, if you are listening to me, the Lord Jesus Christ is praying for you. Receive this revelation today. Because no matter what kind of results sa laboratories mo, God is able, capable, powerful to heal you. Just trust Him. Just believe in Him. In the name of Jesus, receive your healing. Bakit mga kapatid? Because He is our great prayer warrior. During this pandemic, the Lord is praying for us. During the difficult and tough times of your life, God, the Lord Jesus Christ is praying for you. That is why we have all the reasons in the world to give thanks to God. Give thanks with a grateful heart. It is no longer what He's doing, but it is all about what He had done for us. Ang pasasalamat natin nakabase sa gagawin niya. Hindi ho. Ang pasasalamat natin sa Diyos nakabase sa ginawa niya na. At kung siya'y may gagawin pa, tiyak may gagawin pa siya, magpasalamat ho tayo. Number 3, we thank God for God, Holy Spirit. Because He is the one leading us, He is the one anointing us, He is the one giving us wisdom, knowledge, and understanding. He is the one protecting us today. Blessed be the name of the Lord. He is our advocate. He is the one giving us conviction. He is the one interceding for us as we come to God in prayer. Nagkakaunawaan tayo mga kapatid. Thank God the Holy Spirit. Because He will reveal to us anything about the Lord Jesus Christ, everything about God. Nakita niyo ho? Siya yung ating siya yung ating advocate to the Father. Hindi tayo marunong mag-pray, siya yung nagtuturo sa atin sa pagpe-pray. Every time we do ministry, He is the one giving us wisdom, knowledge, understanding. He is the one empowering us. He is the one giving us the gifts of the Spirit. He is the one giving us the fruit of the Spirit. Nakita niyo ho? Anong kailangan natin gawin? Magpasalamat tayo sa God, Holy Spirit. But most of the time, dahil nga sa ating pamumuhay, nasa temporary tayo. Alam niyo mga kapatid, kung simula sa araw na to, i-align mo ang buhay mo sa eternity, itong mga sinasabi, tinuturo ko sa'yo, natuklasan ko rin lang ho ito. At pag dito ka mag-focus, kulang ho ang isang araw, buong araw mo. Sa pagpapasalamat, sa paglilingkod, lahat para sa Diyos. I've experienced it. There's one Saturday, I started 6:30. During this, katulad nito ng ating morning prayer, natapos ho ako sa ministry 9 p.m., 9 ng gabi. And alam ko ang aking katamang lupa napagod eh. Pero yung aking espiritu, grabe. Sa loob, grabe yung fire, grabe yung excitement. Bakit? Doon ko napatunayan. It is not me, it is not my ability, but it is God the Holy Spirit empowering me.
Bakit si Pastor Wilbert hindi napapagod sa dami ng kanyang ginagawa? Bakit ganun? Because it is the empowerment of God the Holy Spirit. You know, let's give thanks to God the Holy Spirit. Because He is empowering us. He is the one giving us wisdom, revelations. It is God the Holy Spirit. Kung ang inyong mga pastor nangangaral sa inyo, na-build kayo, na-bless kayo, na-transform kayo, it is not your pastor, it is God the Holy Spirit using the life of your pastor. Nagkakaunawaan po tayo. Kaya sa God the Father, the Trinity, God the Son, God the Holy Spirit, kulang ho ang salitang pasasalamat. At hindi pa sila natapos, binigyan pa tayo ng Holy Scripture or the Bible. Ito naman ang ating pag-uusapan ngayon. The ultimate material God used to create all things is none other than His Word. Nagtapos tayo nung nakaraan, that the Word of God can create something out of nothing. And I want you not just to hear it, but to experience it. Because when God said, let there be light, there was light, and there was light. The Word of God can create something out of nothing, not unlike people. Pag ang tao may gagawin, kailangan niya ng materials. Pero ang Diyos sa pamamagitan lang ng kanyang salita, and praise the Lord. Because as believer of the Lord Jesus Christ, God had given us the authority to use His Word, to speak His Word. If you are suffering from financial constraints, speak to your situation. I speak in the name of Jesus, I decree that I will going to receive prosperity and I will leave poverty. Speak. Let the Word of God come out from your mouth. But make sure, before you speak the Word, make sure you live. Watch me now. Pastor Robert, watch me now. If you're going to use the Word of God for you to be set free or delivered from your situation, make sure before you use the Word, make sure first that you live the Word. Because marami hong gumagamit ng salita ng Diyos, hindi naman una pinamumuhay ang salita ng Diyos. Sablay yun. If you are a good student of God's Word today, first live the Word before using the Word. If that's the case, expect the unexpected, expect the ordinary to become extraordinary, expect that you will access the supernatural. Malinaw, mga kapatid. The Lord Jesus Christ is a solid, concrete example. There are 5,000 men, excluding women and children, na kanyang papakainin. At ang meron lang available na pagkain, nasa ilang ho sila na lugar. Walang bakery, walang makukuha ng pagkain. There was a boy who had 5 loaves of bread and 2 fish. Watch me now. Because the Lord Jesus Christ is filled with God's Word. In fact, He is the Word of God. Pinapakita sa atin ng Diyos yung pattern. Kung gaano ka-powerful yung Word of God na bakit kailangan tayo magpasalamat sa salita ng Diyos. Why? Because that 5 loaves of bread and 2 fish, when the Lord Jesus Christ blessed it, using the Word of God, not only the 5,000 men were filled, or they were fed, but also the women and children, and all of them, sila po'y nabusog lahat at may sumobra pang 12 baskets of bread and fish. Nakita niyo ho? Saan kinuha yun? Paano dumami yun? The Lord Jesus Christ Himself, the Word of God. Nakita niyo ho? I challenge you today. Build yourselves strong in the Word of God. Because you cannot use the Word,
you cannot experience the power of the Word, and you cannot see the manifestation of the power of the Word unless, first things first, you have to learn how to live the Word. Yan ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya puro dada, ginagawa niya muna ang kanyang sinasalita. Kailan nagkaroon ng power ang salita ng isang tao? Pag yung kanyang salita ay una niya munang ginagawa. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit sinasabi ng iba, wag puro dada. Dapat ginagawa. You have to learn how to walk your talk. Hindi yung talk to walk your talk. Hindi yung talk your walk. Baliktad ho, hindi ho pwede mangyari yan. Walk your talk. The Word of God is powerful, no question about it. It is the ultimate materials that God used to create miracles, to create something out of nothing. But before we can use it, before we can implement it, before we can experience it, before we can witness its power, we should first live the Word. Because if our lives is lived according to the Word of God, what will happen? Then, creating something out of nothing is no longer impossible. Nagkakanuan ho tayo? Kasi maraming iba, ginagamit din ang salita ng Diyos, pero walang nangyayari. Wala ho talaga mangyayari. Bakit? Kasi una, if you want to demonstrate the power of God, if you want to experience the power of God's Word, live your life according to the power of the Word of God. At dito marami sablay. Simple nga lang ang hinihingi ng salita ng Diyos. Hindi mo maibigay. Hindi mo masunod. Paano pa yung greater things para maranasan mo? Pangalawa. Okay? Pangalawa ho, the Word, tingnan nyo ha. Letter B, so the Word is the ultimate materials. In John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Tingnan nyo ha, the Word. Pero bakit pagdating sa verse 3, through Him? Pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, Word ito, bakit noun pagdating sa verse 3? Ang sagot niyan, makikita nyo sa verse 14. Nakita nyo, kailangan na matyaga talagang pag-aaral eh. And the Word became flesh and lived among us, and we have seen His glory, the glory of the Son of God, full of truth and grace. It was the Lord Jesus Christ. Kaya pagdating sa verse 3, through Him, ano ibig sabihin? The Word is the Lord Jesus Christ. Lahat ng bagay, watch me now, makakatulong to sa iyo kapatid. Lahat ng bagay sa mundo, simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakaliit-liitan, microscopic na. Diyos ang lahat ng malika. Lahat ng yan nalika sa pamamagitan ni Kristo. Watch me now! Tayong lahat na mayroong Kristo sa buhay, mayroon tayong salita ng Diyos. At dahil ikaw ay na kay Kristo, at ako'y na kay Kristo, tayo ay kompleto na. Pero bakit feeling mo incomplete ka? Kasi hindi mo alam ang katotohanan saka hindi ka babad sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, lift up your hands. I pray in the name of Jesus that God, the Holy Spirit, will open your spirit, will open your spiritual eyes to see what God is doing, will open your spiritual mind to understand what God is trying to tell you today, and to open your hearts in order for you to receive God's Word powerfully right now in the name of the Lord Jesus Christ. Receive the revelation of God's Word today. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. In Christ, you are totally complete. Wala ka ng kulang, kapatid. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, wala kaming pera, wala kaming ganito, temporary yan, kapatid. Magsimula kang mabuhay sa eternity. Magsimula kang mabuhay ayon sa salita ng Diyos. At lahat ng kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Pasobra lang. Sa Bisaya o mga Bisaya, pakapin. Okay? Additional lang. Diba? Pag bibili ka, mapansin nyo ho, pag kayo nag-grocery,
tapos mayroong umabot ang inyong grocery halimbawa ng halimbawa certain amount, mayroon kayong coupon na makukuha. Para saan to? I-claim nyo ho yung inyong sobra ho. Mayroon pong itong resibo na ito na maliit, mayroon pong ibibigay sa yung libre. Ganun lang ho ang mga bagay sa mundo. Libre lang. And all these things shall be added unto you. Ano yan? Pagkain, damit, tahanan, lahat. Basic needs ibibigay ng Diyos. Malinaw? Ulitin ko ha. Sulat nyo ho. Lagay nyo sa wall nyo. In Christ, you are totally complete. Wala ka ng kulang. And every time you move, lahat ng kilos mo, pagtatrabaho mo, pagninegosyo mo, mayroon ka ng confidence in God by the power of His Word that you are totally complete in Christ. Then, sa pagkilos mo, lahat ng kilos at gagawin ng kamay mo, ibibless ng Diyos. Sa negosyo mo, bubuksan ng Diyos ang kalangitan. Bakit? Because you have now received the revelation that in Christ you are totally complete. Wala ka ng kulang. Kaya hindi nalulungkot yung mga na kay Kristo eh. Kahit na ano pang kanilang pagdadaanan, alam nila, kikilos at kikilos ang Diyos. Alam nila na mayroon na silang binigay na rason sa Diyos na kailangan siyang kumilos. Hindi mo na ang Diyos kailangan pukpukin pa. Nasasabihin mo, Lord, kailangan ko to. Alam niya na eh. Bago pa lang, alam na niya. Don't you know that everything about you at everything na mangyayari pa lang sa iyo, alam na ng Diyos. Ganon siya ka-powerful. So na lang kailangan mo, mabuhay ka para sa eternity. Pag sinasabi kong eternity, mabuhay ka para sa Diyos kasi Diyos lang ang eternal. Mabuhay ka para sa mga bagay, salita ng Diyos. Sa pagsunod sa salita ng Diyos, pag dyan nakaalay ng buhay mo, get ready. Because your life beginning today will never be the same again. Because in Christ, you are totally complete. Period. Wala nang kama, period. Malinaw? Kaya pag narinig mo yung ganitong mga pangangaral, nabubuhay ang iyong espiritu. Bakit? Kompleto ka na pala kay Kristo. Pero pag hindi mo to alam, nakasalalay ka sa temporary, lahat sa temporary palagi kulang. Understand me now. Kahit mga bilyonaryo na, dahil nasa temporary sila nabubuhay, kulang. Wala pa ako narinig na bilyonaryo na nagsabi, tama na, ang dami na yung pera, ipamigay nyo na sa mahirap. Walang ganun. Kung sino pa mga bilyonaryo at mayayaman, yung pa mga kuripot. Bakit? Kasi nabubuhay sila sa temporary. Natatakot sila na mabawasan. Ito yung isang kwento, no? Isang tao na milyonaryo, bilyonaryo, kumikita siya sa isang araw ng milyon-milyon. Ito'y nabasa ko lang naman. Halimbawa, kumikita siya ng 100 million isang araw. Sa dami ng kanyang negosyo. Nung mag-report ang kanyang secretary, ang kinita nila is, 900 million. Halimbawa, 100 million, 90 million lang ang kinita. Nagalit. Imagine nyo ha. Nakita nyo yon? 100 million ang kita niya isang araw. Nung mag-report yung secretary, takot na takot. Bakit? Ang kinita niya, 90 million lang. Galit na galit. Sa kanya, lugi siya ng 10 million. You can just imagine. You can just imagine. Samantala sa isang ordinaryong tao, 500 pesos sa mga average lang na mga namubuhay na mga Pilipino, ang 300 malaking bagay na. Sa kanya, galit na galit pa siya. 90 million ang kinita kasi in-expect niya 100 million. Sa kanya, lugi siya ng 10 million. People living in temporary in the world, they have no satisfaction. Kumita na, utak niya lugi pa rin. Kapatid, ngayong umaga, please, magbukas ka na ng kaisipan mo. Kay Kristo, ikaw ay kompletong-kompleto na. Wala ka ng kulang. Kompletong-kompleto ka na. Malinaw? Letter B. Bakit tayo kailangan magpasalamat sa Diyos sa Kanyang mga salita? Because it serves as our guide in this darkened world. Sa isang mundong nadidimlan, salita ng Diyos ang ating kaliwanagan. Psalms 119, verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Dumilim man ang mundo, mga kapatid. Pasama man ang pasamaan sa libutan. Paliwanag ng paliwanag naman ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mapapansin nyo, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ating gabay at ilaw sa mundong nadidimlan. Pag sinasabing liwanag, kung ang mundo ay wala na nakitang pag-asa, ang mga lingkod ng Diyos at mananampalataya ng Diyos na lumalakad ayon sa salita ng Diyos, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Alam niyo bakit? Ito yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Pag sinasabing nagbibigay ng liwanag, pag sinasabing madilim na sanlibutan, nauupos na ho ang kanilang pag-asa. Samantalang sa mga tao na mayroong salita ng Diyos, kompleto na kay Kristo, ang pag-asa natin hindi ho namamatay. Mayroon akong narinig na kanta sa papuri. Mayroon akong pag-asa na hindi namamatay. Mayroon akong pag-asa, ito'y panghabang buhay. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang salita. Di ba napakaganda? Dumidilim man sa libutan, pawala ng pawala, paupos ng paupos ang kanilang pag-asa, samantalang ang mga Kristiyano na kompleto kay Kristo at mayroong salita ng Diyos. The Word of God is a lamp at our feet and a light at our path. We never lose hope. Ang isang mananampalatayang tunay, kailanman hindi nawawalan ng pag-asa kahit sa gitna ng mabigat na problema. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang nagsisilbing liwanag, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing gabay, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing kalakasan ng isang mananampalataya. Bakit ganon katindi ang salita ng Diyos na kailangan natin ipagpasalamat? Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang siyang nagiging angkla natin at ang salita naman ng Diyos ang nagiging dahilan para sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na kumilos sa ating buhay upang tayo ay makaranas ng dakilang himala at ng kanyang paggawa. Purihin ang Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. We need the Word of God, mga kapatid. Ito ang nagbibigay sa atin ng matinding pag-asa. Amen? We need God's Word. For the Word of God gives us a living hope. Buhay ho ang pag-asa natin dahil sa salita ng Diyos. At alam natin ang Diyos kikilos. Tingnan niya kung mabuti. Sa mga tao na puno ng salita ng Diyos, hindi lamang puno, nag-uumapaw sa salita ng Diyos. You will no longer ask God to help you. Because God is attracted to a person who is a lover of His Word. Marami nagsasabi, mahal ko ang Diyos. You're a liar. Because those who declare that they love God, they are also lovers of God's Word. You cannot love God without loving His Word. You cannot love God and do not give time to listen, to read, and to meditate His Word. Contrast ho yan, kapatid. But the moment you are filled with God's Word, you overflow with the Word of God, get ready. Why? Because the Lord will move. You are attracting God. Ulitin ko ha. People who are lovers of God's Word, they are attracting God in their lives. Sarap, no? Naa-attract ang Diyos. Ang sabi ng Bible, ang mata ng Diyos ay paroon at parito naghahanap ng mga tapat upang kanyang ipamalas ang kanyang sarili at magpakilala siya sa kanila. And people who are lovers of God's Word, they are attracting God. Kung saan ka man ngayong kapatid, nakapwesto at nakikinig sa akin, pag ang mata ng Diyos ay gumagala na sa buong mundo, pagtapat sa bahay mo, pagtapat sa buhay mo, titigil siya. Bakit? Kasi nakahanap na siya
ng isang tapat at nakahanap na siya ng isang tao na nagmamahal sa Kanya at sa Kanyang mga salita. A true lover of God is also a true lover of His Word. The Word of God and God are inseparable. Kaya ho, ako po'y nalulungkot. Marami nagsasabi, I love you, Lord. Pero wala malang gana at wala malang interes sa salita ng Diyos. Those Christians are lying. Why? Because the Word of God and God is inseparable. Pero pag tayo po'y puspos ng salita ng Diyos, mayroon tayong pag-asang hindi na mamatay, mayroon tayong pag-asang panghabang buhay. Pangatlo, why we need to thank God for the Word, for His Word? Because the Word of God is the food for our spirit that empower us to defeat the devil. In Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Nakita niyo ho, mga kapatid? Why we need to thank God for His Word? Because the Word of God is the ultimate food for our spirit. Watch me now. Man is composed of three or tripartite being. The spirit, the soul, and the body. God is a spirit. And He can only communicate to man through His Spirit. Nako ha? God is a spirit. He can only communicate. He cannot communicate to your soul because your soul is unstable. Lalo namang hindi siya pwede makipag-communicate sa flesh mo. Kasi ang flesh mo, puro kasalanan ang gusto niyan. Wala itong flesh na to, wala itong hilig sa mga bagay tungkol sa Diyos, lalo na sa Diyos. Kontrabida, kumbaga ito yung pinaka-Max Alvarado, ito yung pinaka-kontrabida sa buhay mo. Tawag ni Pastor Wilbert ito, worst enemy. Your soul, hindi mo rin ito pwedeng saligan kasi pabago-bago. Ang espiritu mo lang. Because your spirit came from God at ito lang ang pinaka-contact point ng Diyos sa buhay mo. Watch me now. For your spirit to become alive, you need first to repent from your sin because sin causes death, kaya namatay ang tao. Kaya nakita niyo pagka soul lang at saka body, hindi makapangusap ang God, Holy Spirit, ang God, ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Walang pakialam tong dalawang to sa spiritual na bagay. Kaya nakita niyo yung mga tao na patay ang Espiritu? Wala. Kahit na ano pang sabihin mo patungkol sa Diyos, patay nga eh. Wala silang mapakinggan. Pero nung na-born again, ano nangyari? Buhay na ang Espiritu, kaluluwa at saka katawan, yung laman. Dahil buhay ng Espiritu, makakapangusap na ang Diyos sa Kanya. Kaya nakita nyo, nung na-born again tayo, nagkaroon tayo ng interes sa salita ng Diyos, mga awiting papuri sa Diyos. Nagets nyo? Pero, hindi sapat na mabuhay lang ng Espiritu. Katulad ko, meron akong apo rito, maliit. Kailangan alagaan yan. Kailangan patibayin yan. Kailangan palakihin yan na maayos. Nakita nyo? At para tayo lumaki at para tayo lumakas sa spirito natin, para lalo tayo magiging sensitive sa leading ng Diyos, we need the Word of God. And the Word, we need the food for the Spirit. And the food for the Spirit was also provided by God Himself, none other than His Word. Nakakaunawa na tayo? Kaya sa mga tao na puno ng salita ng Diyos, sa mga tao na uhaw palagi salita ng Diyos, ano nangyayari? Sensitive sila sa leading ng Diyos. Ang tainga nila mabilis. Yung ears nila mabilis makarinig sa salita ng Diyos. Yung heart nila fine-tune sa Diyos. Yung spirit nila lalo. Nako, napaka-sensitive sa Diyos. Nagkakaunawan tayo? That is why we thank God for His Word. Because His Word is the ultimate food that our spirit and soul needed. Malinaw? Nagkakaunawan po tayo? Napakaganda ho ng salita ng Diyos. Kaya nga ho, nagpapasalamat talaga tayo sa salita ng Panginoon. Kung mayroon man tayong priority sa buhay na to, yung iba sa inyo mahiling magbasa ng mga libro, hindi ho yan masama. Okay rin po yan, lalo na pag mga libro na
mga Christian, may mga Christian values. Pero, tanungin po muna kita. Baka nakarami ka na ng libro, pero yung libro ng Diyos, yung manual ng buhay, baka di mo nabasa. Sa mga mahilig ko na magbasa ng libro, mga book reader kayo, talagang mayroon kayong passion na magbasa ng libro. My challenge for you today is this. Before reading other books or different books, make sure na una mo munang nabasa at natapos from cover to cover, Genesis to Revelation, ang salita ng Diyos. Because if you do not read, if you are a book reader, you're a passionate book reader, pero hindi mo pa nabasa ang Biblia from Genesis to Revelation, shame on you. Kung napakarami mo nang nabasang mga aklat, pero ang salita ng Diyos ay hindi mo pa nabasa, kahiya-hiya ka. Bakit? Kasi lahat na nabasa mong libro, basura lahat yan kung hindi mo pa nabasa ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Sad to say, maraming mga mananampalataya, hindi na mabilang ang taon sa pagiging mananampalataya, pero hanggang ngayon, wala pa rin hindi pa rin nabasa ng buo ang salita ng Diyos. Kapatid, I want you to know, as citizens of the kingdom, you should know the constitution of the kingdom. Maraming mga Pilipino, walang alam sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi ako nagmamagaling. Ako rin. Nung malaman ko tong kingdom concept na ito, napahiya ako sa sarili ko. Bakit? Kasi sa tanda ko na to, ilan lang na batas, hindi ko pa nga kabisado yung Republic Act number. Alam ko yung batas, pero hindi ko kabisado yung Republic Act number. Tumingin ka sa akin. Kaya maraming mga Kristiyano, maraming mga Pilipino barumbado. Pag napunta sa ibang bansa, napaka masunurin. Bakit? Inaalam niya lahat ng batas at bawal doon sa bansang yon. Pagdating sa Pilipinas, barumbado. Pagdating sa Pilipinas, hindi matinong Pilipino. Alam niyo bakit? Mangmang pagdating sa konstitusyon. Walang alam sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagiging lawless ang isang mamamayan dahil walang alam sa konstitusyon ng kanyang bansa. Kung alam lang sana ng lahat ng Pilipino, hindi ko alam anong pinagtuturo sa ating mga paaralan. Dapat kung mayroon mang unang ituro, yung konstitusyon ng Pilipinas, pinag-aaralan dapat yan kahit na elementary pa lang para lahat ng mga Pilipino ay magiging mabuting mamamayan dahil alam nilang konstitusyon ng Pilipinas. Ganon din sa mga mananampalataya. Maraming mga Kristiyano kuno na mga pasaway. Bakit? Mga wala ring alam sa konstitusyon ng langit, which is the Word of God. Bokya pagdating sa salita ng Diyos, pero mahusay sa mga walang kwenta, basurang mga bagay sa libutan ito. Patawarin niyo ako, pero ito yung katotohanan. Makikita mo ang isang Kristiyano na babad sa salita ng Diyos, hindi siya pasaway at siya'y pinagpapala at siya ang nagreplika ng tunay na buhay na pinagpalat, ginagabayan ng God, Holy Spirit. Bakit? Kasi puno siya ng salita ng Diyos at alam niya ang konstitusyon ng kaharian ng langit. Watch me now. Philippians 3:20 as I end. We are citizens of heaven. And good citizens, they know the constitution of the kingdom. Have you read the Bible from the book of Genesis up to Revelation? It is our duty as kingdom citizens to know the constitution of the kingdom so that we will be able to align our lives according to the constitution of the kingdom, and that will make us a law-abiding citizen of the kingdom of God. And law-abiding citizens, they explore, they taste, natitikman nila, they tasted the goodness of God, of the kingdom, because they are a good, law-abiding citizen, knowing the constitution of the kingdom, living their lives according to the Word of God, that enable them to what? To experience the best from heaven, from God our Father. Dito muna tayo mag-i-stop. We thank God, the Father, for His unconditional love. We thank the Lord Jesus Christ
for taking our place, saving us and choosing us to become fruitful. We thank God the Holy Spirit for being our advocate and helping us in our communion with God. And we thank God for His holy word, because His holy word is the food for our spirit. And thank God for the revelation today that it is the constitution of the kingdom that we need to know so that we can align ourselves in order for us to live a blessed, powerful life while we are living in this planet called Earth, which is only temporary. Let's live for eternity and forsake the temporary. I pray that the Lord will bless you and your family. The works of your hands will be blessed by God. Your table will never run out of food. Your sickness will be healed. Your needs will be provided. And you will be empowered by the word of God that you've heard today. This is my prayer in the powerful name of Jesus Christ our Lord. And everybody declare, Amen and Amen. This is our morning prayer. So I want you to just type your prayer request there. Marami ho kami pinag-pray at salamat sa Diyos, pinagaling na. Pinagaling sila. Yung iba, tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. At yung iba naman, mayroong mga prayer request, pero yung will ng Lord ang nanaig. And I praise God dahil ang mga kapatid ay matibay na talaga sa pananampalataya na natanggap nilang kalooban ng Diyos. Sila ay pinatibay ng Diyos, pinatatag ng Diyos, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Lagi natin tandaan, God's will is the best for us. So, wag po kayo mahiya, lagay nyo po, and then doon po sa mga tinugon ng panalangin, kayo rin po ay mag-PM sa amin kung ano pang ginawa ng Diyos sa inyo upang tayo po ay sama-samang magpapasalamat sa Panginoon. Muli, maraming salamat, and I decree an open heaven for all of us today. Your people, your family, and if you're a pastor, your church, bless kayo lahat ng Panginoon. Isa hong pinakamagandang katotohanan na ating natanggap sa araw na ito. Kay Kristo, tayo po ay kompletong-kompleto. God bless you all, and God be with us all. Shalom!